Kabanata 1626, ang landas patungo sa tunay na lakas. Sa malawak na sinaunang kapatagan ng barbaro, hindi lamang iisang angkan ang naninirahan. Maraming malalaki at maliliit na angkan ng mga kalahating demonyo ang nakakalat sa buong lupain. Ngunit isang bagay ang nagpayanag sa kanilang isipan. Bakit ganoon na lamang ang paggalang ni Mengo at ng iba pa sa isang simpleng martial artist? Lalo na ang babaeng kalahating demonyo, na hindi maalis ang pagkalito sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Zephyr. Ibalik mo muna sila at iulat ang lahat kay Elderman. Hayaan na siyang humawak ng susunod na hakbang. Kung mapag-iisa mo ang lahat ng angkan ng mga kalahating demonyo, tiyak na magbabago ang kanilang kinabukasan. Ngayon na nasa iyo na ang Spirit Accumulation Pool, naniniwala kaming muli mong mapaparami at mapapalakas ang lahi ng mga kalahating demonyo. At sa mas maraming kalahating demonyo, mas magiging matatag ang puwersang susuporta kay Zephyr. Maraming salamat, Lord Guardian. Punong-puno ng pag-asa ang mga mukha ni Manyo at ng iba pa habang nakatingin sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Zephyr. Mauna na kayong bumalik. May sarili pa akong landas na tatahakin. Sa isang iglap. Swoosh! Naglaho siya sa himpapawid sa napakabilis na paglipad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilis ang kanyang prioridad. Mas mahalaga ang pagpapalakas ng kanyang sariling kapangyarihan. Thunder, Wood, Spirit Energy, at marami pang iba. Napakaraming kapangyarihan ang kailangan niyang lubos na maunawaan. Ngunit alam niyang iisa lamang ang pinakamabilis na paraan. Ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Ngunit paano niya iyon makakamit? Kailangan pa ba niyang makahanap ng panibagong true dragon? O may naghihintay na namang pambihirang pagkakataon? Habang iniisip iyon, napabuntong hininga si Zephyr. Pakiramdam niya'y tila naabot na niya ang isang pader na napakahirap lampasan. Kung mayroon lang sana akong isa pang true dragon na malalamon. Napailing siya. Sige nga. Sa panaginip mo. Agad na pang-aasar ng Nine Netherbird. Samantala, ikinumpas naman ni Mitbun ang maliliit nitong paa na tila kinukutsa rin ang kanyang napakalaking pangarap. Napangiti na lamang si Zephyr. Kahit kayo man lang sana ang kumampi sa akin. Muling tumahimik ang kanyang isipan. Dahan-dahan siyang pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Sa himpapawid. Banayad na umihip ang hangin. Napakayaman ng enerhiyang taglay nito. Maraming martial artist ang madaling nakauunawa sa kapangyarihan ng hangin. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay mahina ito. Sa kabaligtaran. Kapag lubos itong nalinang, kaya nitong maging isa sa pinakamapanganib na kapangyarihan. Naalala ni Zephyr ang isang alamat mula sa nakaraan. Isang eksperto na kilala bilang kagalang-galang na Lingfang. Sa isang simpleng pagwagayway lamang ng kanyang windblade. Kaya niyang hatiin ang isang dagat. At sa isang suntok. Kaya niyang durugan maging ang mga bituin. Napagtanto ni Zephyr na napakalayo pa ng kanyang mararating. Ngunit, ano ang unang hakbang na magdadala sa kanya sa antas ng isang alamat? Makakahanap nga ba siya ng panibagong True Dragon? O may mas malaking panganib na naghihintay sa kanyang susunod na paglalakbay? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1627, ang Wind War Mark. Matapos lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng hangin, umabot na sa napakataas na antas ang kontrol ni Zephyr sa wind focus. Ngunit alam niyang, hindi pa iyon ang sukdulan. May mas mataas pang antas na naghihintay sa kanya. Sa sumunod na sandali, isang kulay asol na bato ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Isa itong mutated spiritual stone na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan ng hangin. Napatingin si Zephyr rito nang may pag-aalinlangan. Ang batong ito ay nakuha niya mula sa loot ring ni Hierarch Skycloud. Bagamat 30 Supreme Spiritual Stones lamang ang laman nito, may nakatago pala itong isang napakabihirang mutated spiritual stone. At ngayon, dumating na ang tamang panahon upang gamitin ito. Swoosh! Mahigpit niya itong hinawakan habang dahan-dahan siyang lumulutang sa himpapawid. Napakapanganib maglinang sa gitna ng kawalan. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng sinaunang Draconic Way, wala siyang kinatatakutan.
Unti-unting pinakawalan ng mutated spiritual stone ang enerhiya nito. At kasabay nito, tuluyang isinubsob ni Zephyr ang kanyang kamalayan sa malalim na cultivation. Rumble. Mistulang isang nagngangalit na dragon ang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang likuran, unti-unting lumitaw ang isang makapangyarihang wind war mark. Patuloy nitong hinihigop ang enerhiya ng hangin sa paligid na parang isang walang hanggang ipoipo. Habang lumilipas ang bawat sandali, lalong lumalakas, lalong dumadalisay, at lalong nagiging nakakatakot ang aurang inilalabas nito. Mula sa malayo, mistulang kayang hiwain ng aura nito ang mismong kalawakan. Ngunit habang abala si Zephyr sa cultivation, may isa palang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanya. Mula sa kailaliman ng himpapawid, tahimik na lumitaw ang isang dambuhalang halimaw. Isang lumilipad na buwaya. Isa itong mabangis na halimaw na nasa ikalimang antas. Isang halimaw na kinatatakutan maging ng maraming eksperto. Nang maamoy nito ang napakadalisay na dugo at enerhiya ni Zephyr, nagningning sa kasakiman ang mga mata nito. Isa lang ang nasa isip nito. Lumunin ang napakalakas na biktima sa harapan nito. Ngunit, bago pa man ito makagawa ng unang hakbang, buzz! Biglang kumislap ang tatlong wind war mark sa likuran ni Zephyr. Sa isang iglap, isang napakalaking talon ng hangin na mahigit 100 metro ang haba ang sumiklab. Wala itong ingay. Wala itong babala. Isang kisap mata lamang. At tuluyang hiniwa ang dambuhalang katawan ng lumilipad na buwaya. Swoosh! Bumulwak ang dugo sa himpapawid na tila isang pulang ulan. Kasunod nito, bumagsak ang higanteng halimaw mula sa langit. Ngunit, talaga bang iyon na ang katapusan? O may mas mabangis pang nilalang na naaakit sa napakalakas na aura ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1628, ang barkong pandigma sa kawalan. Nanlaki ang malademonyong mga mata ng lumilipad na buwaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay nito, hindi nito naunawaan kung paano nito nabigo ang isang taong nasa gitna ng cultivation. Paano ito natuklasan ni Zephyr? At bakit tila walang puwang ang sorpresa sa kanyang pag-atake? Ngunit ang hindi alam ng halimaw, kahit nakapikit at nakalubog sa cultivation si Zephyr, nananatiling gising ang kanyang kamalayan. Lalo na ngayong pinag-aaralan niya ang kapangyarihan ng hangin. Dahil dito, naging mas matalas ang kanyang pandama kaysa dati. Walang kahit anong galaw sa paligid ang makaliligtas sa kanyang pakiramdam. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang ikalimang antas na mabangis na halimaw ay isa na lamang maliit na balakid. Hindi na niya ito binigyan ng pansin. Agad siyang bumalik sa kanyang cultivation. Unti-unting umikot ang enerhiya sa kanyang katawan. Mas naging matatag ang kanyang pundasyon. Habang lumilipas ang bawat sandali, lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ng hangin. Kasabay nito, ang mutated spiritual stone sa kanyang kamay ay unti-unting kumikinang. Ipinapakita lamang nito na halos maabot na ni Zephyr ang sukdulan ng bilis ng pagsipsip ng enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa kawalan. Mistulang napunit ang mismong kalawakan. Sa isang kisap mata, isang dambuhalang barkong pandigma, kasinlaki ng isang bundok, ang rumagasa sa himpapawid. Sa bawat pagdaan nito, nagngangalit ang hangin. Nanginginig ang kawalan. At nababalot ito ng isang makapangyarihang harang ng liwanag na kayang hadlangan ang anumang pag-atake mula sa labas. Isa pala itong barkong pangkargamento. Daan-daang mandirigma ang abalang nagbubuhat ng malalaking kahon ng mahahalagang kalakal. Sa kubyerta ng barko, isang binatang nasa 20 taong gulang ang nakangiting nakatanaw sa malayo. Tio Liu, sa dami ng ating napala sa pagkakataong ito, tiyak na matutuwa ang aking ama. Ngumiti ang matandang si Tio Liu. Tunay ngang kahanga-hanga ang nagawa mo. Hindi madaling makabuo ng ugnayan sa Alchemist Alliance. Malaking tulong ito sa kinabukasan ng inyong pamilya. Ngunit, may kakaiba sa kanyang ngiti. Parang may gusto siyang sabihin. Napansin iyon ng binata. Tio Liu, bakit tila hindi ka masaya? Napabuntong hininga ang matanda. Binibining Panginoon.
Huwag sana kayong magalit. Malaki ang iyong tagumpay. Ngunit sa laban para sa magiging pinuno ng inyong pamilya. Hindi lamang ikaw ang kumikilos. Ang nakatatanda mong kapatid na si Pang Tianlong ay nakabuo na ng ugnayan sa isang pangunahing disipulo ng Alchemist Mansion. Samantala, ang pangalawa mong kapatid na si Pang Chanho ay napili naman ng isang elder mula sa Transcendent Academy. Pagkarinig nito, unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng binata. Mas mabigat pala ang kompetisyong naghihintay sa kanya kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit, ano ang magiging papel ng barkong pandigmang ito sa paglalakbay ni Zephyr? Magtatagpo na kaya ang kanilang mga landas? At kapag nangyari iyon, magiging kaalyado ba sila? O magiging panibagong mga kaaway? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1629, ang hindi inaasahang paanyaya. Kasunod ng mga sinabi ni Tio Leo. Biglang nanahimik ang binata. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin ko, hindi ko talaga sila kayang lampasan sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, palihim na napabuntong hininga si Tio Leo. Mula pagkabata, nasaksihan na niya ang paglaki ng batang ito. Alam niyang mabuti ang ugali nito. Binata, napakabait ninyo ng inyong ina. Ngunit sa mundong ito, ang sobrang kabaitan ang pinakamalaking kahinaan. Kung palagi kang magpaparaya, habang buhay kang matatakpan ng iba. Lalo na sa isang makapangyarihang pamilya. Kailangan mong baguhin ang iyong sarili kung nais mong makamit ang mga dakilang bagay. Napayuko ang binata. Alam kong mas magaling ang panganay at pangalawa kong kapatid. Pero, ayoko lang talagang makipag-agawan sa kanila. Muli na namang napabuntong hininga si Tio Leo. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit na niyang narinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may napansin ang binata. Ha! May tao sa unahan. Agad siyang tumingin sa malayo. Nagulat si Tio Leo. Binatang Panginoon, huwag kayong basta nagtitiwala sa mga estranghero. Batid niyang mahilig makipagkaibigan ang kanyang batang amo. Ngunit ang barkong pandigmang ito ay may dalang napakahahalagang kargamento. Isang maling tao lamang ang mapasakay. Maaaring humantong iyon sa kapahamakan. Ngunit ngumiti lamang ang binata. Tingnan mo siya. Nagagawa niyang lumutang sa himpapawid ng mag-isa. Bata pa siya, ngunit napakalakas. Pakiramdam ko, hindi siya masamang tao. Hindi na hinintay ng binata ang pagsang-ayon ni Tio Leo. Malakas siyang sumigaw. Kaibigan, maaari ka bang sumakay sa aming barko at makisalo sa isang tasa ng tsaa? Sa kabilang panig, dahan-daang nagmulat ng mga mata si Zephyr. Sa kanyang palad, ang mutated spiritual stone ay tuluyan ng naging abo. Malaki ang naging pag-unlad ng kanyang wind war mark. Ngunit alam niyang, hindi pa rin iyon sapat. Habang nag-iisip siya ng susunod na hakbang, bigla siyang nakatanggap ng paanyaya mula sa barkong pandigma. Sumulyap siya. Isang binatang may tame time ng ngiti ang kumakaway sa kanya. Hindi na siya tumanggi. Sa isang kisap mata, lumapag siya sa kubyerta ng barko. Ngunit agad niyang napansin ang isang bagay. Hindi inaalis ni Tio Leo ang tingin sa kanya. Lihim nitong inihahanda ang sariling lakas. Handang kumilos anumang oras. Malinaw. Hindi siya pinagkakatiwalaan ng matanda. Tio Leo, huwag na kayong mag-alala. Mahinang sabi ng binata. Ngunit umiling lamang ang matanda. Hindi natin alam ang kanyang pinagmulan. Hindi dapat basta-basta nagpapasakay ng estranghero. Ngunit buong kumpiyansang ngumiti ang binata. Ayos lang. Hindi siya mukhang masamang tao. Ngunit, tama nga kaya ang kanyang kutob. Sino ba talaga ang misteryosong binatang ito sa kanilang harapan? At kapag nalaman nila ang tunay na pagkatao ni Zephyr, pagkakaibigan ba ang kanilang mabubuo? O magsisimula ang isang mas malaking kaguluhan? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1630, ang Pangklan at ang Longchang Auction House. Napailing na lamang si Zephyr sa sinabi ng binata. Mukhang naniniwala itong, kapag mabait ang mukha ng isang tao, mabuti na rin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa malupit na mundong ito, maraming halimaw ang nakangiti.
At maraming masasamang tao ang nagkukubli sa anyo ng kabutihan. Kung ang kabutihan ay mababasa lamang sa mukha, hindi sana napakaraming nalilinlang. Ngumiti ang binata at magalang na nagpakilala. Ako si Pang Tianying. Tumanggo si Zephyr. Naramdaman niyang likas na mabait at prangka ang binata. Wala siyang naramdamang anumang masamang intensyon. Ako naman si Zephyr. Hindi na niya itinago ang kanyang pangalan. Bagamat marami siyang kaaway. Pakiramdam niya ay mapagkakatiwalaan ang binatang nasa kanyang harapan. Kuya Zephyr, mukhang halos magkaedad lang tayo. Sa ngayon, papunta kami sa Longchang Auction House. Ikaw, saan ka patungo? Hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti. Napakaprangka ng binatang ito. Halos wala itong pag-iingat sa pakikipag-usap sa isang estranghero. Maging si Tio Leo ay napahawak na lamang sa kanyang noo. Batid niyang kung ibang tao ang nakilala ni Pang Tianying. Matagal na sana itong naloko. Ngunit isang salita ang nakatawag ng pansin kay Zephyr. Longchang Auction House. Napatingin siya sa binata. Longchang Auction House. Masiglang tumanggo si Pang Tianying. Tama. Isa ito sa pinakamalalaking auction house sa buong domain ng Muan. May ibebenta rin kami roon. At umaasa akong makabili ng ilang pambihirang kayamanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Hindi halos tumigil sa pagsasalita si Pang Tianying. Sa sobrang pagiging bukas nito. Halos lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili ay naibahagi na niya kay Zephyr. Napabuntong hininga na lamang si Tio Leo. Samantala, tahimik lamang na nakikinig si Zephyr. Hindi na niya kailangang magtanong. Kusang-kusa nang ibinubunyag ng binata ang lahat. Habang lumilipas ang oras, unti-unti ring nabawasan ang pagdududa ni Tio Leo. Batay sa aura ni Zephyr. Mukha naman itong isang ordinaryong batang martial artist. Bukod pa rito, naroon si Tio Leo, isang eksperto sa ika-6 na antas ng Spirit Realm. Kasama pa ang iba pang malalakas na mandirigma. Kaya kahit may masamang balak si Zephyr, naniniwala silang madali nila itong mapipigilan. Sa kanilang pag-uusap, mas nakilala rin ni Zephyr ang pinagmulan ni Pang Tianying. Isa pala itong batang Panginoon ng makapangyarihang pangklan. Isang pamilyang kilala sa buong domain ng Muan. Napakalawak ng kanilang impluwensya. Mula sa negosyo ng mga elixir, hanggang sa mga makapangyarihang sandata. Dahil sa kanilang lakas at kayamanan. Maging ang malalaking puwersa ay nagbibigay galang sa pangklan. Ngunit, hindi lamang kayamanan ang naghihintay kay Pang Tianying pag-uwi. Mayroon pa siyang 2 nakatatandang kapatid. Na kapwa naghahangad ng mas mataas na posisyon sa kanilang angkan. Ano kaya ang magiging papel ni Zephyr sa labanang ito ng magkakapatid? At ang Longchang Auction House ba? Ang magiging simula ng isang napakalaking pagkakataon. O ng isang mapanganib na pagsubok. Abangan ang susunod na kabanata.